Happy New Year soon. It's only 8 o'clock here. So, after a few hours, it's going to be 2026. Galing ni God, no? Ginawa niyang merong na yung time divided into years, na merong new year every after 12 months. Yes, merong Roman calendar at Hebrew calendar. Pareho kong sinusundan yon, you know. But pareho siyang 12 months, you know. Kung hindi kayo aware doon, it's fine. What is important is the reason for New Year's. New Year's are given by God for us to always have new beginnings. Lagi niya tayong binibigyan ng pag-asa. Laging pwede kang magsimula habang buhay ka. Habang nahinga ka. Habang nandito ka sa mundong ito. Merong pag-asa dahil sa Kanya. Malaking investment ng Diyos for us to have new beginnings. Naaawa ako dun sa mga nahulog sa bisyo at namatay ng maaga. Lalong-lalo na yung mga walang faith or hindi alam kung ano nawawala sa'yo kung wala kang relasyon sa Savior natin, kay Lord Jesus. Alam niyo ba na ang pinakamahalaga sa buhay para siguradong meron kang security at meron kang consistent joy. Joy is not happiness. It's more consistent. Yung tipong kahit anong mangyari, nakatayo ka. Dahil alam mong lagi siyang nakatingin. At humahanap siya ng paraan para mabigay niya ang kapayapaan. Nagbibigay din siya ng provision. Ang prosperity galing sa Diyos. Nakakita ka naman ng sobrang sipag at may pananampalataya sa Diyos na gutom. Mababasa mo sa Bible eh. Mga sikreto kung paano sila laging nakakaraos. After nakakaraos, ang susunod doon, prosperity na. Kasi kinakailangan mahanap mo kung anong gift mo eh. Kung totoo yung pagmamahal mo sa Diyos at totoo ang pananampalataya mo, hindi nagtatagal ang kahirapan. Sabi nga ng tatay ko, yung magaling ka lang gumawa ng lumpia, kunyari ikaw yung pinakamagaling gumawa ng lumpia sa buong Pilipinas, abay lahat ng tao pipila, matikman lang yung lumpia na gawa mo. Yayaman ka dun. Kaya nga hanapin mo kung saan ka magaling at masaya kang gumagawa nun, kakapera ka na. Life is easy for those who have wisdom. So, ano ang message ko sa inyo for this coming new year? Seek God. Have Him. Be close with Him. Kasi nasa Kanya lahat ng sekreto eh. Kahit sabihin mong kurap ang Pinas, gagawa ng paraan ng Diyos na yung buhay mo hindi apektado ng korupsyon. Hindi nga. Aminin ko, masaya ako na nasa abroad ako nung mangyari yung mga kaguluhan na yan. Kasi dito, lalo na matanda na ako ngayon, bibigyan ka nila ng security pagdating sa medical, sa pension. Kung kahit nga hindi ka nagtrabaho, bibigyan ka ng pension basta umabot ka ng 65 years old. Kung citizen ka, pinalad naman sa awa ng Diyos. Ginawa niya akong Canadian citizen. Do matanda na ako nung pumunta ako dito. I was 50 years old already. 65 ako ngayon. And I'm content and happy with what God has given me. Kung ano nangyari sa akin, hindi pwedeng hindi mangyari sa iyo. Kung mahal mo at hinahanap mo ang Diyos. Ngayon, sa totoo lang, aminin ko, si God na ang number 1 sa buhay ko. Mas mahal ko siya kahit kanino, kahit sa anong bagay. Nangunguna siya. Siya naiisip ko bago matulog at siya
ang kinakausap ko pagkagising. Yes, mahal ko asawa ko at alam ko, swerte ako sa asawa ko. Pero mahirap maghanap ng committed eh. Yung consistent. Na kahit tumaba ka, pumayat ka, magkasakit ka, nasa tabi mo. So, let's be committed to the Lord because He has plans for us. And 2026 is good to all His children. Whether you're 1 or 99 years old, you're still a child of God. Happy New Year, guys.